Alan Velasco. Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Salamat, Rick, Pielago, Rick. Yung magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Governor Presby Velasco. Ito po ang Governor's Hour, ang ating People's Day online. Katulad po ng dati, kasama po natin ang ating napakagaling action man, ating pong Gran de los Reyes na palagi po nakatutok sa inyong mga problema at mga kahilingan. So, nandyan din po si Sunshine Grace, ang ating pong napakatibay at napakalakas na suporta sa ating public service program, Governor's Hour. Tulad po ng dati ay binabati ko po ang mga Santa Cruzin under po kay Mayor Marisa Red Martinez na talaga pong nagpapakasipag at nagpupunyagi na mapabuti ang mga serbisyo sa Santa Cruz. Mga Torrejoseño po under kay three-termer na po na Mayor Lorna Quinto Velasco, former congresswoman po. At mga taga Benavista, mga Bistan, under po kay Mayor Bong Siena na palagi pong maraming mga project na naisip para po sa kabutihan ng mga taga Benavista. At sa mga Gaseño po, nandiyan po ang veterano na, very experienced at magaling at talaga maaasahan na Mayor Rolly Tolentino na talaga pong maraming nagagawa sa ating napaka-progresibo na bayan ng Gasan. Mga Buwakeño po, na under po sa ating magaling na Mayor Army Carrion, na marami po talaga naiisip ng mga events at proyekto para po lalong ikaunlad ng Buwak, ang capital town ng Marinduque. Hopefully po ay maging city na rin ng Buwak pagtagal ng panahon, pero kailangan pagtulungan po nating mabuti yan. At ang mga Mugpog, mga Mugpogenyo po, mga kababayan po natin sa Mugpog na ang laki po ng potential sa ekonomiya at sa ating tourism industry under po kay Mayor Leo Libelo, ang three-termer na mayor. So ito na naman po ang Governor's Hour, Presby with you. At katuwang po natin ang napakagaling, napakasipag at dating Speaker Lord Alan Velasco. At tulad po ng dati, nagbibigay ng ulat mga kababayan, January 23, Tuesday po, ay nag-meeting po tayo kaagad kay PD Philip Alano ng Dole Tupad at ng Dole. Ating pong provincial director napakagaling at alam nyo po ay with a strong effort from ating Congressman Lord Alan Velasco ay nakapagpasok po ng maraming beneficiaryo, Dole Tupad, sa probinsya ng Marinduque. Noong 2022 po ay halos 200 million po ang naibaba na pondo para sa Dole Tupad na pampatrabaho po sa ating mga kababayan. 2023 po ay halos 180 million po ang nagamit natin sa Dole Tupad. So, marami pa ho mga naibigay ang Dole under po sa napakagaling na Secretary Benny Laguesma. Nakaibigan po natin yan. Kasamahan po natin ng panahon ni Pangulo Fidel Ramos. Ay marami po ang naibibigay po ng mga espesyan, yung ating pong GIP, Government Internship Program sa mga estudyante po. At itong mga livelihood program po, marami po tayong nabigay ng Dole. At libo-libo na po, ang dami po nating naibigyan na ng pampatrabaho dito sa bayan po ng Marinduque. Palagay ko po ay mga halos mga 40,000 na po siguro nabigyan natin hanggang 50,000 na po itong mga nakaraan taon, 2 taon. At patuloy pa rin po yan itong taon na ito. At binibigyan po natin ng magandang trabaho at pagkakita ng ating mga kababayan. Wala pong tigil yan. At alam po natin na kailangan po tayong makapagbigay ng magandang kinabukasan at kabubuhay sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Maraming salamat po, PD Philip Alano ng Dole, pati po ng Dole Marinduque family. Kasama po rin po dyan pag-i-implement po ay ang ating magaling na hepe po ng peso,
At siya po ang si Alma Timtiman na talaga pong umaani ng maraming tagumpay at napakadami na pong natulungan dahil po ang Public Employment Services Office ng Marinduque ay nakapagbigay na po ng mga higit 20 mga hanapbuhay sa ating mga kababayan noong 2022 at ngayon po ay mahigit din mga 15,000 po natulungan. Ano po? Itong 2023. Patuloy po yan. Makakaasa po kayo na kayo ay mabigyan ng hanap buhay ay tayo pa rin ay patuloy po na nagbibigay ng ganyan sa ating tulong po ng ating mga provincial officials at lalo po ng PESO Chief Alma Timtiman. At nagkaroon din po ng convergence meeting sa DepEd at dito po ginawa sa conference hall at ito po ay patungkol sa mga programa, projects and activities ng 2023 patungo po sa education. Tinututukan po natin na tumaas po ang antas o kalidad po ng ating education dito sa Marinduque at magaling naman po ang ating Division Superintendent si Lynn Mendoza. Ano po? So maraming salamat po at tinututukan po natin ang written and spoken English at para maging fluent po tayo, magkaroon ng English proficiency. Ano po, napaka-importante po niyan sa hanap buhay, sa mga negosyo, at itong ating ginagawang economic zone sa Santa Cruz po ay napaka-importante po niyan. Ho? At lumalabas po na magiging joint project po yan ng Santa Cruz government para po tulong-tulong po tayo ating mga Santa Cruzin sa ating economic zone. Ho? At of course, patuloy po ang pagpapatrabaho dyan sa Balogo Port at ginagawa nating international pier po yan, seaport. No, ho? At dyan po tayo mag-a-accept ng mga cruise ships at mga heavy cargo na vessels. Ano, ho? So ayan ho, talagang tuloy-tuloy ho ang ating mga tulong sa ating mga kababayan. At nung umaga rin po yun ay nagkaroon din po ng meeting ang Provincial Tourism Council at Provincial Council for Culture and Arts sa Governor's Hall. At nagpresenta po ang Chief po ng Tourism Office, si Rino Labay. At pinresenta na po yung mga activities po dito sa itong taon na ito, itong 2024. At magkakaroon din po tayo ng expo, exhibit ulit, Expo Marinduque, ano po, dito sa ating expo area. Magsisimula po yan sa February 21. Ang foundation day ng founding anniversary ng Marinduque government. Ano ho? 104th anniversary sa February 21. At ito pong expo sa Buwak area, reclamation area ay tatagal po yan hanggang Mayo. Ano ho? Sa Santa Cruzan na buwan ng Mayo. At maglulunsad din po tayo ng ating branding ng Marinduque na parang lugar ng Grand Fiesta time sa Marinduque. Ano? Yan po ang i-develop natin. Baka malamang ho ay pag-uusapan pa namin yan ay baka malamang ay gamitin na ho natin yung bila-bila. Pero marami ho tayong mga events na ipapaloob dyan sa Grand Fiesta time, no? Grand Fiesta at Marinduque. So, marami ho tayong dinidevelop na mga tourist areas dyan ho dito sa Santa Cruz ho ay inaayos na ho yung dadaanan na access road, access or entry point dyan sa Bagumbungan Cave at inaayos ng mabuti itong Bathala Caves, yung entry po dyan at yung mga mapupuntahang mga kuweba. Ano ho? At patuloy po ang mga iba pa pong mga tourism projects natin. Yung sa Torioso ay yung Ambango na sea area na magkakaroon po ng mga facilities dyan. At dito po sa Sea of Clouds sa Baliis at Hinapulan, meron po dyan magandang view deck at picnic area. Makikita niyo po yung napakaganda yung Sea of Clouds. Yung sa Banguyin po ay mayroong facility po si Kong at Kong Lord at parang tourism area na rin po yun. At so tuloy-tuloy po yan. Yung ating mga tourist areas ay patuloy po ang development. Ho? At
nagkaroon din po ng distribution ng food pack sa ating mga senior citizen dito sa Binavista. So patuloy po tayo nakatutok sa ating mga senior citizens. At may bago na po tayong land bank manager, si Maria Fe Sulueta. At nag-retire na po yata si Mr. Nalda. Ano po? So welcome po, Manager Maria Fe Sulueta. At nangako po si Maria Fe Sulueta na patuloy po ang magandang serbisyo ng land bank. At sa katunayan nga po, dito sa Santa Cruz, mga kababayan, ay inuumpisahan ho yata yung ating bangko dyan, no? Yung outlet na, yung branch ng land bank para po lalong matulungan ng ating mga kababayan dyan sa District 2. Ano ho? At nakausap din po natin ang Maynilad officials headed ho ng General Manager si Janice Malundas, ano ho, ng Business Development Group. At mag-uumpisa na po yung mga project po ng Maynilad na mga deep well na malalaki sa mga iba-ibang barangay, mga 6 o 7 po yata. At mapo-project po natin na lalakas ho yung supply ng tubig na malinis, na potable water. Potable water ho ito. At hindi katulad ho ngayon na medyo hindi ho malinaw yung tubig or may mga sediments. Ano ho? At nangako silang aayusin mabuti yung quality of water. No? So patuloy po ang ating programa para makapag-deliver na magandang water supply, malakas na supply ng tubig. Yan dyan po sa Santa Cruz ay malapit na rin pong umpisahan yung sa water supply project ng Luwa, dyan po sa Santa Cruz. Ano? At of course, katuwang po si Mayor Marisa Red Martinez dyan. At todo rin po ang galaw para mabigyan po ng tubig itong ating mga Santa Cruzin. Dito naman sa Buwak ay malamang ma-bid na rin yung dito sa Tumagabok area sa Sabong River, ano ho, at magkakaroon ng isang water supply project po diyan. So tuloy-tuloy po ang ating patrabaho diyan. And of course po yung sa Bagtingon Dam ay patuloy po ang ating pakikipagtulungan sa NIA at kay Administrator Ed Dillien para po maumpisahan na rin yung Bagtingon water system sa pamamagitan po ng Bagtingon Dam. Ano ho? At noong January 24 po ay nagkaroon ng Dole Tupad payout po sa Convention Center. Magugulat po kayo sa dami, 1,961 po na karamihan po ay taga-Buwak. So, iba-iba naman ho ang pinagdadausan ng payout natin dito sa Dole Tupad at tuloy-tuloy po yan. Ano? So, nabanggit ko nga po, halos sa 180 million po ang naibigay na suporta ni Congressman Lord Alan Velasco po sa mga ating mga kababayan province-wide. Buong probinsya po yan ay nabibigyan. Libo-libo na po nabigyan natin ng Dole Tupad. At dito, nagkaroon din po ng RDC Budget Forum via Zoom. At so, pinag-aralan po yung ano yung component o paano pag-prepare ng budget for the year 2025. At sa February 13 to 16 po, magkakaroon ng sectoral committee meeting po patungkol sa budget review. No? So, under the DBM po yan, under kay Secretary Amena Pangandama. No? So, tinitingnan po natin mabuti ang budget para ma-allocate po mabuti ang pondo natin at marami hong proyekto at programa na maibibigay sa ating mga kababayan. And then, nagkaroon din ho ng distribution ng food packs sa mga senior citizens dyan sa Tigwi po. Ay marami po tayong nabigyan dyan sa Tigwi. Ano po? At nung umaga rin po ay nandito po si Ensign Eugenio Romea II, Station Commander po ng Philippine Coast Guard at panibago po siyang head dito. So pinag-aralan po natin ang seaworthiness ng ating mga barko at paano po yung pag-responde in case po na magkakaroon ng aksidente sa dagat para po sa proteksyon ng ating pong mga kababayan. And of course po ang PDRRM under kay Chief and dating Bukalo, John Fernandez, ay meron po tayong mga kinukuha na sea ambulance at ating pong water patrol. Ano? So, tuloy po tayo sa pagsuporta ating provincial government of Marinduque para po sa mga naglalayag papunta po rito sa Marinduque at pabalik po sa kanilang destinasyon. Ano?
At nung umaga din po, nagbigay tayo ng maraming food pack sa mga senior citizens sa Maran League. Ano? At nung hapon ho, nagbigay din po tayo sa mga senior citizens sa Marlanga naman. Napakadami po natin binigyan. At nung hapon din po, nag-preside po sa meeting si Governor Presby po, ang inyong lingkod, sa local school board meeting, at tinalakay po natin yung mga problema po ng ating mga eskwelahan. At tinignan po namin yung available funds at yung ating pong mga classroom na kailangan repair ay nilagyan po natin ng pondo, at malaki-laki pa pong pondo ang kailangan natin. Pero patuloy po ang paghahanap po ng pondo natin. Katulong po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. At ganun din po ay marami rin po tayong classroom na kailangan gawin pa. So napaka-importante po nito. At naglaan din po tayo ng pondo para po sa Mimaropa Regional Athletic Meet, nagagawin po sa Oriental Mindoro. So marami po tayong magagaling na atleta, at talagang humahakot din po tayo ng mga medalya. So naghahanda po tayo para sa magandang representasyon ng Marinduque. At napakagaling po ng ating mga Marinduqueño. Saludo po ako dyan. At kailangan lang pong magbigyan ng support at training, at nasisiguro ko po na marami pa pong magiging magagaling na athletes po ang ating napakagandang lalawigan ng Marinduque. At nung hapon din po ay namigay din po tayo ng food pack sa ating mga senior citizens sa Matuya-Tuya. Noong Thursday po, January 25, ay nagbigay po na naman tayo ng Dole Tupad payout sa Convention Center. Halos po 900 po ang ating mga nabigyan ng benepisyo, yung payout na po sa Dole Tupad na patrabaho. Salamat ulit, PD Philip Alano, sa inyong tulong, at ang ating Peso Chief, si Alma Tiptiman. At noong January 26 po ay nagkaroon po tayo ng bamboo planting activity sa Bayakbakin, Torrijos. Nandiyan din po, napakagaling na penro po natin, si Aimee Diaz. At kasama po si Vice Governor Lynn Angeles, kasama po ng mga bukal. So, of course, Maki Cabales, Dindin Office Mercado, Tres Mangkukang, at si Jojo Leba. And of course, sa District 2, ang ating pong mga bukal, Mercy Rihano, Meling Cabo, Mailim, at Danny Red. Katulong din po ang mga menro po natin at saka mga representative po dito sa Provincial Government of Marinduque. At noong January 28 po ay umattend po yung governor ng Bagong Pilipinas Campaign Kick-Off Ceremony at the Quirino Grandstand. At napakaraming umattend. Nandun po si President BBM at si VP Sara Duterte. Nandun po ang ating mga secretaries, mga cabinet secretaries. So marami pong tao doon, at narinig po natin ang speech ni President BBM na gusto yung panibagong Pilipinas, isang reform-oriented na hello. Opo. Okay na po, okay po. So, medyo humina kanina. So, balik po tayo sa Bagong Pilipinas Campaign Kick-Off Ceremony. At nandiyan po si President BBM. At bago nga po yung ating programa na Bagong Pilipinas, isang makabagong Pilipinas na mas improve at mas makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino at makapagpalakas po ng ekonomiya ng bansa, at lalo po yung maging maunlad ang mga Pilipino. At of course, address din po yan sa mga public servants, mga lingkod bayan, na sinasabi po ni Presidente na talagang tumulong ng todo, bawasan po yung red tape, at talagang asikasuhin na mapagbigay ng magandang serbisyo, hindi lang po sa ating mga kababayang Pilipino, kundi pati po yung mga nakikipagtransaksyon ng mga foreigners, mga investors, ay atin pong talagang tutukan, at napaka-importante po niyan. At of course, ay alam niyo po, kahit Sunday ay nandiyan po tayo sa trabaho,
At no Monday po ay umattend po tayo ng flag ceremony at sinabi ko naman po na bagong Marinduque naman ang ating ituturing na itatawag at yan po ay patungo sa golden age of Marinduque at talaga pong marami na nakasalang na proyekto at gumagalaw. Of course, nabanggit na po natin na yung hospital level 2 ay itong taon na ito ay matatapos po yan, magiging level 2 at nakikita nyo maganda na po yung ating provincial hospital at very busy po kami sa pagkuha ng mga doktor at mga pangangailangan po natin mga nurse at mga technician. Piniprepara po natin na talagang pag nabuksan po lahat yung mga facilities niyan ay makapagbigay po ng napakagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Of course, ang Santa Cruz District Hospital ay nahanapan pa natin ng malalaking pondo at ayusin po natin mabuti yan at papagandahin po mabuti ang Santa Cruz District Hospital. Of course, yung manpower ay napaka-importante, mga doktor. Patuloy po tayo sa pagkuha niyan. And of course, ang malaking pondo rin ho ang nakuha natin. Kasama po si Congressman Lord Alan Velasco diyan po sa Torrijos Municipal Hospital. So, tuloy po ang ating mga ginagawa para po sa kalusugan. Of course, tuloy-tuloy po ang patrabaho natin sa Universal Healthcare Program na talaga pong diyan tayo tutungo para mas malaki po ang pondo at may direct control po tayo sa mga aktibidades ng ating healthcare system. Of course, kasama rin po tayo sa bibigyan ng grant ng World Bank at maganda mong bagay yan at tayo'y napili na tututukan na pagandahin lalo yung ating facility. So, nakita nyo, pinangako po natin yan na pagdating ng panahon, talaga pong ayaw na po natin ilalabas ang ating mga kababayan. Dito na po dapat yan nabibigyan ng medical treatment. And of course, itong kaninang umaga ho ay nilunsad ho yung Project K5, yung kalalakihan kontra sa karanasan, sa karahasan, sa kababaihan at kabataan. At natignan po natin yung anti-violence against women and children, yung BAUSI Law. At nandun din po yung ating mga amendments sa trafficking against women and children, trafficking of persons. At may amendment po yan sa Republic Act 10634 at nagkaroon po tayo ng mga speakers. Nandun po ang mga napili na mga puno na magpapatupad sa 218 barangays ng Project K5. Kalalakihan kontra sa karahasan, sa kababaihan at kabataan. At sinabi po natin, iwasan po natin yung mga incidents ng rape at mga ibang krimen, lalo po yung patungkol sa violence against women and children. Ang sinasabi po natin ay mahalin po natin ang ating mga kapamilya para po lalong maging maganda ang paghahanap buhay, mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga kababayan, mga miyembro ng pamilya, at lalo pong gumanda ang hanap buhay, gumanda ang mga pagninegosyo at mapaunlad ang mga kababayan natin sa 218 barangays. Nakakatuwa po, nandiyan po lahat sa mga representante po sa bawat barangay natin dito sa Marinduque. Iniiwasan po natin yung incest rape at yung pong masamaang epekto po niya sa pamilya, lalo po doon sa biktima at lalo din po sa interest ng buong pamilya. Apektado lahat. Iwasan po natin yan. So may mga estratehiya tayo po na para may iwasan mangyari yan at nagagawa po tayo ng watch list at sinasabi rin po natin na ipaliwanag mabuti yung mga batas po natin na may mga provision penal, yung mga imprisonment of fine po sa mga offenders at kailangan magbasa po tayo ng batas, unawain at magtulungan po para ma-prevent itong mga krimen na ito. Ano po? So, nagkaroon din po tayo ng meeting sa PRDP, Department of Agriculture, at nandito po sila para tutukan yung pagpapalaki ng tanim ng uraro na importante po sa ating mga produkto na arrowroot at iba pa pong mga product ho natin na ginagamit yung oraro na healthy food po yan. At tinututukan din po yung mga cooperative natin na
gumagawa ng coco wire, at nagagamit po yan sa slow protection projects po natin, no? At nagkaroon din nga tayo ng meeting din po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at nandiyan po mga iba-ibang ahensya at nabanggit na po sa report na medyo 3-4 na buwan po yung El Nino, kaya po ay sinabi natin na kailangan magtipid po sa paggamit ng tubig at wag waldasin ang tubig dahil napakahalaga po yan at maglalabas po tayo ng executive order para po limitahin din po yung pagkuha at paggamit ng tubig. Lalo po yung mga deep well, hindi po walang hanggan ng supply ng tubig sa deep well. Nauubos po yung groundwater, lalo na po itong El Nino, ay kukonti po yung supply ng tubig. Kaya palagay ko, baka magdala-dala ho tayo ng mga water na supply sa iba't ibang barangay na talagang totally walang tubig. So marami ho ang proyekto ng PDRRMC at patungkol po yan sa mga ating pong mga proyekto at programa para po makapagprepara sa natural calamity, sa flooding, mari po sa tsunami o storm surge, mari rin po sa mga super typhoons nga po, at maaari din pong sana'y wag namang bumisita sa atin yung mga lindol. So handa po ang PDRRMO at pati po ang mga proyekto at programa, projects, programs and activities ng council ay nakalatag na po at bibigyan po natin ng tutok yan para kung ano man mangyari at sakaling dumating po itong mga natural calamities and disaster ay handa po tayo. So nagpa-meeting din po tayo sa mga ilang sa engineering po natin at tinitignan po natin yung implementasyon ng ating mga infra projects ng probinsya, sa development fund at dito rin po sa mga projects na pinapagawa po ng DPWH through the District Engineering Office. So yun lang po ang ating report sa araw na ito at alam po natin na nakikita nyo naman sobrang dami po na activities natin at ito po ay palagi nating handog sa ating mga kababayan. Ang kayo po ay mabigyan po natin ng mga proyektong maganda, mga programa ay ating pong katungkulan at kaligayahan din po namin para makapagbigay po tayo ng magandang suporta sa ating mga kababayan at mga negosyante. So tawagin na po natin si Drandre para po doon sa mga request at mga sinumiting concerns po nung nakaraang episode po natin ng Governor's Hour. Okay, take it away, ating action man, Drandre de los Reyes. Okay po, magandang hapon po at maraming salamat po, Governor Velasco. Ito po muli si Drandre de los Reyes, ang inyo pong action officer para sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Press Be With You, The Governor's Hour. So ngayon po ay atin pong ilalahad po ang mga concerns na naidulog po last week. So last week po ay January 23 po, 2024. So simulan ho natin sa concern ni Sir Raul Dairit ng Gasan Marinduque. So bali nilakad daw po nila yung mga papel para sa BAR dahil po sa closure ng kanilang sari-sari store. So ang may-ari ho nung sari-sari store po ay si Ma'am Chona Sena Dairit. So bali ang ginawa ho natin dito ay nabanggit ho natin ni Gov nung nakaraang linggo po na makikipag-coordinate po tayo kay Sir Felix Bacal po, ang head po ng ating BIR dito sa Marinduque. At ito naman po ay agad po nilang natugunan sa pamamagitan po ng kanilang staff na si Ma'am Chona. Bali siya po ang nagbigay ng advice at saka po ng guidance sa atin pong may concern para po ma-follow up at agad pong magawa ng paraan ito pong concern po ni Sir Raul. So ngayon, last week po ay bali pinapunta niya po yung kamag-anak po dito ni Sir Raul sa BIR po para po masettle po yung concern na pagsasara po nitong tindahan. Po? So bali ito po ay na-resolve na din sa tulong po ng ating pong taga BIR si Sir Felix Bacal at yung kanya pong staff na si Ma'am Chona. So bali yun po at okay na naman po ito. Ang kasunod hong concern ay galing naman po kay Sir Marvin Del Mundo at Ma'am Risa Del Mundo ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. So bali ang kanila pong concern ay SSS, Burial Assistance at Medical Assistance
para sa kanilang or para sa kanyang may diabetes na kamag-anak. So ganun ho. Bali dun sa SSS po ay napag-alaman po natin na kailangan lang ho nilang mag-submit ng affidavit of loss of ID para po maipasa nila since wala na po silang ID na maibigay po para dun sa kamag-anak po nila. At ganun din naman po dun sa medical assistance. Sinabi ho natin na open na po ang ating services ulit sa ating pong mga kababayan. So pwede ho na kayong magpasa ng mga medical assistance, lalo na po yung mga requirements na pwede nating dalhin dyan po sa ating pong tanggapan dito po sa Buwak po sa Kapitolyo. So bali, ito naman po concern na kasunod ay nanggaling naman po kay Ma'am Chari Reforma po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. Ang kanya pong concern ay pagpa-follow up po ng Dolitopad payout. So nakipag-ugnayan ho tayo sa ating pong satellite office sa pangunguna po ni Sir Reo Malilang po at ganoon din po kay Ma'am Valerie Buwan po na sila pong natugon sa mga ganitong concern, particular po sa Dolitopad payout ng ating mga kababayan dyan sa Santa Cruz. So ito po ay natawagan at nabigyan na ho ng instruction kung kailan po ang payout. Anyway po ay para sa mga kababayan po natin na nag-follow up din or may same concern sa pag-follow up ng payment ng kanilang Dolitopad ay tuloy-tuloy naman po ang ating pagbibigay. Pwede ho ninyong erase dito sa program na ito or pwede ho kayong mag-chat sa aming official Facebook page at para magawan ho natin ng paraan po or ma-follow up po natin dun sa Dolitopad office. So isa na pong concern or last na concern ay ang sirang kalsada po dyan po sa may barangay Bagong Silang. So ayon po kay Engineer Revilla po na patuloy po nakikipag-ugnayan sa ating tanggapan ay nakaschedule na ho ang pag-survey po dyan po sa mga parte ng nasirang kalsada or sirang kalsada dyan po sa barangay Bagong Silang dito sa poblasyon ng Santa Cruz. At patuloy po tayo nakatutok at nakikipag-ugnayan kung kailan po ang planong or ang start po kung kailan po ito magagawa. So bali ayon po sa kanya at kay Engineer Romel Monciano po ay nakatutok po sila at ito po ay isi-survey din. Pag hindi po this week ay next week po. So yun lamang po at lahat naman ng concerns ay atin pong natugunan at nasagot po ng maayos. So maraming salamat po, Gov. Okay, maraming salamat, Randre. Basta Sunshine, pwede na tayo mag-entertain ng mga tawag. Okay po, magandang hapon po at Governor, at syempre magandang hapon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon na ito ng Martes na naman. Ngayon po ay January 30 na, 2024. Ayan, at bukas na po yung ating linya 0961-432-4436. Ulitin po natin 0961-432-4436. Pwede rin po kayong mag-comment dito sa ating comment section sa Facebook Live natin sa baba. Ayan, pwede po kayong mag-comment. At Sir Dranreb dito. Ayan. Oo. Ayan, nilipat natin. Para mas maganda at mas malinaw ang dating sa tumawag. Ayan, meron na po tayong caller dito. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Opo, ano pong pangalan nila, ma'am? Yang Rosita pa rin niyo po. Opo, taga saan po kayo? Sa Libo po, dito sa Libo. Opo, sige po. Nasa kabilang linya po si Governor. Ang hapon Rosita, ano yung mapaglingkod do? Yang alapit ko po sa inyo sana itong problema namin dito sa lupa na inatirhan namin. Ito po ay ito po ay baka ito'y nasa 150 taon na po sa sa pamamosisyon po ng kanilang lahi po baga. Kami po ay ako na lang. Yang marami po namin tinanim. Marami po namin tinanim na niyog. Siguro po yung mga 20 anyos na pong inakunan ng bunga yung mga tinanim namin niyog. Pero kami po ba ay walang kasulatan nung may-ari. Oho. Ay, sino sa may-ari niyan? Paano ho kayo nakapag-umpisa dyan? Mm-hmm. Ay, ito po isa ninuno pa po niya. Sa ano lula ang pa niya. problema ho? Yung baka po kako palising kami din ng napakarami naman po namin tanim. Baka sa ngayon po baka abutin na po siguro 500
na puno ng nyug ang tanim namin dito. Wala po kaming kasulatan nung may-ari. Gaano kalaki ho? Ilang hektarya ho yan? Ang 14 po. 14 ho. Sa pagkaalam ko naman ho, may mga karapatan din naman ho kayo dyan. Kung kayo yung tenant ho dyan, ano ho yan? May karapatan naman ho kayo dyan. Pero hindi naman ho kaya yata kayo pinapaalis. Hindi nga po. Protektado naman ho kayo doon. Oo po. May nangyari na rin daw po na pinaalis dyan sa yung anak ko po may kasamahan din eh. May abogado daw na nag-ano sa kanya na yung daw pong lupa, di umano, walang kasulatan na gano'n. Pwedeng paalisin dahil yung napanghawakan po wala. Pero kayo naman naka-register ho dyan sa hindi ba? Dyan sa Municipal Agriculture Office sa MAO, hindi ba ho meron dyan mga nililista ho yung mga magsasaka natin? Oo, pero ayaw po naman po niyang ibigay yung mga deklarasyon ng lupa. Di po bagat kayo may binigay noon. Nasabi niya tama po baga sa mga yung may mga titulo ng lupa. Ayaw po naman bigay nung may-ari. Ipahiram. Pero sa bagay, matagal na ninyo kanyang ginagamit yan. Kayo namumosisyon yung 14 hectares, gano'n, no? Oo po. Oho, pero wala kayong kasulatan. Sino Wala yung kausap po. nyo dyan? Sino yung kausap nyo? Yung pong may-ari ay di namatay na po ata yun. Ay baka yan po yung namumosisyon ngayon ay baka po yun ay mga kapatid na lang o apo, ganun po. Ano ang ibig sabihin nyo? Meron ding may nakatira ho doon? May namumusisyon? Yung Doon sa pong, lupa? ay ito po yung enkargado kay Camita Reyes. Enkargado kayo. Kay Camita po, kami po tenant lamang. Oo nga, pero tenant kayo nung may-ari, kanyo. Oo po. Nakarehistro man ho yata kayo sa barangay dyan Tsaka magparehistro rin kayo dyan sa municipal, sa Samaro, yung atin ng Municipal Agrarian Reform Officer, para protektado rin ho kayo nun. Pag nakarehistro na kayo. Kahit wala pa kayong kasulatan. Marami naman hong ganyan Ano ho yun? Lumapit na po ako doon noon ay ayaw po nilang bagang yung maglabas noong yung taniman po baga namin sana noon nang sabi mo po ay protektado ninyo dahil pag nagtanim bayaran. Iba ho yung sinasabi namin na pag yung yung produkto nyo, bibili namin. Iba ho yun. Pero kung meron ho kayong usapin dyan sa may-ari, ibang issue din ho yun. Dahil siya yung may-ari, pero kung meron naman kayo talaga yung tenant, may karapatan din ho kayo. So, anyway, hindi ko siguro lahat yung detalye niyan kasi depende ho yan. Mahirap din tayong magbigay ng posisyon na hindi pa natin tansyado lahat. Ang maganda ho dyan siguro ay tatawagan na lang kayo ni Dranreb at mai-refer ho kayo dun sa ating provincial legal officer. Para mabigyan kayo ng tamang kasi baka iba ho yung sinasabi nyo hindi detalyado Kaya mahirap po magbigay din ng ng payo or posisyon diyan So patawagan ko na lang kayo kay Drande para mai-refer kayo dun sa isang lawyer natin para matingnan ho mabuti Magana rin po, may nagpunta na po dito ng tao na 2 babae. Natatakot po kami na baka ito'y kuhain ng gobyerno dahil 2019 pa po ata hindi nagbigay ng lampas na po 100,000 yung bigayan po dito sa lupa na hindi nagbuwis. Hindi nagbubuwis. Opo. Yun lang po ang aming
Aba, ibang usapan din ho yun kasi kailangan nagbabayad ho yung may-ari ng ng buwid. Baka ma-auction ho yun. Kasi nag-auction din ho yan pag matagal na. Baka wala itong inaghirapan namin. Kahit naman ho ma-auction yan, kung mapunta sa probinsya, sa gobyerno, kayo may tutulungan naman ho dyan. Hindi ho naman basta mawawala rin yun. Kahit naman mag-iba ho yung may-ari niyan, mabibigyan din kayo ng benepisyo dyan. Titignan ho natin yung aspect. Yun nga, kaya nga ho sabi ko nga, kailangan makausap nyo muna yung isang lawyer natin, para matignan natin mabuti yan sa sitwasyon nyo. Tatawagan lang kayo ni Drande para mai-repair ho kayo, Opo, salamat po. Sige ho, salamat po. Opo, salamat po. Okay po, ayan. Maraming salamat po at open na po ulit yung ating linya 0961-432-4436 po yung ating linya para po doon sa tumawag din kanina. Meron pong nagparing kanina tas hindi naman po ulit siya tumawag. So kung kayo po yung nakikinig ay tawag po ulit kayo. Ayan, meron na po ulit tayong bagong caller dito. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, ano pong pangalan nila, sir? Yes, ma'am. Si Norman Labadete Bongat po. Kapayang. Taga saan po kayo? Kapayang po. Kapayang po. Oho, sige po. At nasa linya po si Governor. Hello. Sige ho. Sino ito? Si Norman po, Labadete Bongat. Taga saan ho ito? Sa Kapayang po. Sige ho. Bakit ho? Opo, magandang hapon po. Okay. Magandang hapon ho. Una po magpapasalamat po muna ako. Isa po ako sa mga nakatanggap ng kakao na na pinamigay niyo na seedling. Last 2020 po. Ngayon po, ibabalita ko lang po na namumunga na sila at medyo nakakapagbenta-benta na rin ng nakakaunting produkto. Maganda. Mabuti ho. Ano ang maitutulong pa natin? Ganito po kasi, matagal ko na po itong naidulog ko. Kung hindi ako nagkakamali, parating ko na po ito yata sa inyong opisina. Na ano ho yun? Yung kasi po yung amin pong farm to market road dito po sa sitio ng Balagon ay medyo matagal na pong panahon na napakasama po ng daan. Actually wala pong daan talaga, daan tao lang. Ay ilang daan pong hektarya ng Nyugan at sa ngayon po ako'y in-encourage ko po rin mga kasamahan ko mga mag-niyog na mag-intercrop ng mga kakao. Yun po. At yun nga po ang project namin. Bali po, yun sana ang ilalapit ko sa inyo kung may nangyari na po ba o may development po ba sa farm to market road ng aming Anong sitio ho ito? Anong pangalan ng sitio ulit? Balagon po. Ilaya po ito ng Kapayang. Sitio Balagon. Balagon. Kung kailan gusto nyo may kalsada ho kayo dyan na farm to market road. Gano'ng kahaba ba ho yan? Medyo may kahabaan po ito kasi bundukin. Ang tingin ko rito, kabila nito, Paye na eh. Papunta na sa Paye. Pero meron pong daan dito na anyway, papa-check na lang ho natin sa ating provincial engineer para maka-coordinate din ho sa municipal engineer ng Mugpog ho. At kailangan ho kasi niyan ng yung detailed engineering design, yung DED ang tawag. At yung ang tawag dito. Pati ho yung program of works, lalo ho yan, mahaba ho yan. Medyo kailangan ho malaman natin yung halaga. Kaya ito ang gawin natin,
I-repair ho ni Grandrev yan kay, kay Engineer Monciano, yung ating provincial engineer. Ho. At matingnan natin kung paano yung magandang magawa yung mga dokumento. Pag ganyan yung mahaba-haba, ilang kilometro ho yan? Ay hindi ko po maano, pero ang sa paglalakad namin, medyo oras din bago makarating dun sa pinakabalagon. May mga 5 kilometro ba ho? 6? Parang mga ganun po, may ganun. Oo, medyo malaking proyekto rin ho yan eh. Kaya kailangan ho nating ipagawa yung ating DED at saka yung program of works para maihanap ho natin ang pondo. Malaki-laki rin ho yung aabutin yan. Po. Sige ho, papapuntahan ho natin sa ating engineer ho para magawa ng DED at maihanap ng pondo. Medyo malaki ho yan. Baka kung mga 100 milyon ho yan uubos ho tayo dyan. Dahil mahaba ho yung kalsada eh. At saka yan wala pa hong kalsada. Yung tinatawag na road opening. Medyo mas mahirap pong gawin yan kasi ayusin pa yung dadaanan ng kalsada. Sige ho, sasama ho natin sa mga plano natin sa Farm to Market Road. Maraming salamat po. Go. Opo, kabayan. At taga-Mugpug ay tinutulungan natin ang todo rin yan. Thank you po. Thank you po. Okay po, maraming salamat po. Ayan, at yun po yung ating isa ulit na caller. Bukas po ulit yung ating linya. Doon po sa gustong tumawag. Ang atin pong linya ay 0961-432-4436. Yan po ulit yung ating linya dito sa ating hotline. Ayan. Atin pong basahin muna yung ilan po sa mga text dito sa ating hotline. Okay? Sabi po niya ay, good evening. Tanong ko lang po kung kailan po ang start ulit ng Dole Tupad. Kausap ko lang po si PD Alano at iniintay po nating i-download yung mga pondo ho. At malalaman niyo po dito sa programa na to kung kailan po tayo ulit mag-uumpisa ng pagkuha ng mga mabibigyan ng patrabaho sa Dole Tupad ho. Sige ho, at mag-intay lang ho kayo ng impormasyon at hindi pa kayo palang ho nag-aayos ulit yung mga programa na ganyan eh. Sige ho, at masasabihan po natin kayo. Okay po, at meron po ulit tayong caller. Magandang gabi po, magandang hapon po. Hello? Hello po, magandang hapon po sir. Ano pong pangalan nila? Larry po. Ano po? Larry. Oho, taga saan po kayo? Aturan po. Aturan, ayan. Nasa kabilang linya po si Gov. Sige ho, Kalari. Magandang hapon ho. Magandang hapon po, Gov. Opo. Ano maipaglingkod po? Ay kung gusto ko po ma-apply ng medical assistant. Ano po ang requirement nun? Medical assistant to sa hospital? Opo. Kayo may civil service eligibility na ho? Po? Meron na ho kayong civil service eligibility. Meron ho kasing kumukuhang exam ho sa civil service. Pag nag-a-apply ho tayo sa provincial government o kahit saan po ang ibang sangay ng gobyerno, kadalasan po yung mga posisyon ay humihingi o nagre-require ho ng civil service eligibility. Meron na ho kayong ganon? Ay, ang alam ko lang po, yung mga requirement na yung indigency, saka PhilHealth, ID po. So wala pa ho kayong civil service eligibility. Ano na yung experience nyo dyan sa medical attendant? Gov, excuse po. Bali, Gov, parang ang tinatanong niya po ata ay kung pwede po siyang makapag-apply ng medical assistance po. Opo. Akala ko nag-apply ng trabaho. Kaya sabi ko nga ano yung Oo.
O sige, yung medical assistance, sige, Dandre, paliwanag mo nga kung ano yung ano. Sige. Ha? Oo. O sige, kung ano yung mga requirements. Sige, si Dandre po ang kakausap sa inyo sandali. Ho? O, sige, ho. Bali sir, kung ano po, mahingi po kayo or magasik po kayo ng medical assistance, ay pwede ho kayong lumapit sa ating pong tanggapan po sa opisina po ni Governor. Ano po yung mga kailangan nyo dalhin? Una po ay kailangan nyo po ng medical certificate. Ito po ay ina-issue ng doktor. Pangalawa po ay medical prescription o mga reseta, yung mga gamot po ninyo. Pwede na rin pong isama yung mga medical devices doon. At kung may mga test po, request ng tests, ay pwede rin po. Tapos, kailangan ho ng barangay indigency. At saka po, photocopy po nung ID. Ano po? Pwedeng hindi mismo po yung pasyente po yung lumapit. Pwede pong kamag-anak. Kaso nga lang po, ang pangalan nyo po dun sa barangay indigency at saka po yung dalhin nyo na photocopy ng ID ay dun po sa mismong tao na mapunta sa office. Ano po? Saan po office? Dini po sa Buwak po, sa office po ni Governor para diretso na po kayo. Kahit po bukas, pwede na po yun. Opo. Medical certificate? Opo. Medical certificate po, medical prescription po o reseta, barangay indigency at saka po photocopy po ng ID. ID picture po? Pero ano po, yung ID po mismo, hindi po, ID po mismo. Okay po, salamat po. ID po? Oo, ID po. Pwede pa yung senior? Opo, pwede po yun. Kung meron po kayong barangay ID, pwede rin po yun. Opo. Sige po. Okay na po? Okay na po, sir? Sige po. Sige po, salamat po, Gob. Salamat po. Ang ganda po. Okay, salamat po. Ayan po. At bukas na po ulit yung ating linya para po doon sa mga tanong ayan, sa atin pong governor. Sabi po dito ay good evening po ulit po. Paano ko po makukuha yung sahod ko sa DOLE? Nung nagsahod po kasi sa DOLE, nawala po pangalan ko sa DTR. Pumirma naman po ako sa kontrata at nag-orientation po ako noon. Salamat po. Sige, Dandre, i-check mo nga yung pangalan ng ating nag-DOLE tupad at tingnan mo kung paano matutulungan. Oo. Yes po, Gov. Okay po. Sabi naman po dito ay hi, good Gov Presby Velasco, magandang hapon po. Makahingi po ako ng tulong para sa bahay ko po namin. Gusto ko pong maipagawa, mapalta ng kahoy kasi po natulo na. Wala pa po kasi dingding yung ibaba ng bahay namin. Sira na po pati yung yero. Sana po ay makahingi ng tulong na konti. Wala pa po kaming budget para pagpagawa. Kulang pa sa pagkain. Ayan po. Sige, kontakin na lang ni Thunderbolt. Mapabisita muna yung bahay at para malaman natin kung anong pondo yung magagamit natin dyan. At titingnan muna natin kung paano kayo matutulungan. Pa-repair mo muna rin sa ating mga engineer. At patignan mo yung lugar nung tingnan natin kung paano assistance sa maibigay o mabigyan ng pondo, ha? Yes po. Sige, Dandre, but paki-follow up mo na lang dyan sa nag-text. Okay po. Okay po. Sabi naman po nung nag-comment dito sa ating Facebook Live, si Angeli Heron, sabi po niya, magandang hapon po, Tatay Gov. Ipaparating ko lang po ang aking pasasalamat sa pagtugon po sa aking katanungan. Marami pong salamat, Tatay Gov at Sir Dranreb. Okay, anytime po. Basta makatulong po ay bibigay po tayo ng maitutulong. Sige po, tangkilik lang po tayo dito at magpadala lang po kayo ng mga concern nyo at handa naman po tayong tumulong sa abot ng makakayanan. Okay, Okay po. Sabi naman po nang nag-comment sa text po dito. Sabi naman ng nag-text, magandang hapon po, Gov. Ano po ang balita doon sa inahingi kong tulong na nagpatulong po ako ng trabaho dito sa Santa Cruz? College graduate po ako. Dandre, i-follow up mo nga yan. Meron naman tayong CIP, Government Internship Program. Tingnan natin kung paano natin matutulungan yung ating
kababayan dyan, ha? Kontakin mo na lang. Yes po. Opo. At wala pong nakalagay din kung anong pangalan po nung nag-text sa atin. Ayan, nakikinig din po sa atin si 31 at may mga puso-puso siyang isinend dito sa atin. May bulaklak pa. Doon po sa comment section. Salamat, 31. Ito po'y laging nakakatutok sa ating programa. Mga programa po dito sa radyo natin. Okay, so bukas po ulit yung ating linya. Baka po meron pa kayong mga tanong, ay pwede pa rin po kayong magtanong at ilang minuto na lang po kami. Hindi na po natin namamalayan ng oras na po pala ay 6:07 na po ng gabi. Ayan, go. Okay po. Ayan, so kung wala na po kayong mga tanong, ay siguro po ay kami ay pansamantala munang magpaalam at sa susunod na lang po ulit na Martes. Ayan, ganito ring oras po, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Okay, Landre, sige, magbigay ka ng mensahe mo. Ayun, nagtatapos na po ang ating pong programa or People's Hour po tuwing Tuesday ng hapon. Nagpapasalamat po ako at saka po si Governor at ang buong team po ng programang pong ito, ang Press BBD The Governor's Hour. Sa inyo pong lahat na patuloy po nakikinig at saka po nasuporta po sa ating pong program. Sa mga nanonood po dyan sa Facebook Live po at ganun din po sa mga nakikinig po sa kanilang tahanan. Nais ko lang pong i-remind ulit yung atin pong official Facebook page kung saan pwede ho kayong makatanggap ng mga news at pwede rin po kayong magtanong kahit wala hong program pag sa araw ng Miyerkules hanggang Lunes po ay pwede naman po kayong magtanong sa pamamagitan po ng Facebook at i-chat nyo lang po yung Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Pwede rin po nating i-like at i-follow at i-share po ang mga post doon para lagi po tayong updated. At yun po, ngani po pala, yun pong libreng pasukat po ng DNR Marinduque ay ongoing pa rin po. Kaya kung kayo po ay nais pong mag-avail ng libre pong pasukat ng lupa, ay pwede ho kayong lumapit po sa kanila pong tanggapan dyan po sa Buwak Marinduque po. Malapit lang po yun sa opisina po ng aming Provincial Agriculture po. So bali, ang kailangan nyo dalhin ay deed of sale po or proof of acquisition ng lupa. Number 2 pong kailangan dalhin ay tax declaration po under the name of the applicant. Tapos magpifill up po kayo doon ng application form at saka kailangan nyo rin hong dalhin yun pong approved plan or survey plan. So magtungo lang po kayo doon sa DNR Marinduque at hanapin niyo po si Ma'am Amy Diaz. Meron po kayong doon, limited slots, so 300 lang po yun at ito po ay nagsimula ng January. So baka po magtapos na rin to dahil limitado lang din po. Kaya kung meron po kayong nais ipasukat or sa tingin niyo po ay makaka-avail kayo ay i-grab nyo na po at sayang po at libre. So yun lang po at maraming salamat po sa lahat na nakikinig. See you po next week dito lang po sa inyong favorite program. Okay, thank you very much, Randred. At yun nga ho, marami ho tayong mga programa sa provincial government. Yung lab loan ho ay tuloy pa rin ho yan. Yung Angat Saka ho ay tuloy pa rin. At namimili ho tayo ng mga produkto ng mga pang-agriculture. Nandiyan po si Asik De Luna at si Deputy Chief ng Provincial Agrarian na Agriculture Office, si Susan Uy. Ang bawang tumulong sa inyo, patuloy pa rin ho yung pamimili natin ng yellow corn. Ano ho? Yung mga lab loan ay patuloy pa rin ho tayo nagbibigay ng lab loan. Lalo na po sa panahon ng ngayon na talaga ho mahirap din ang pera, tumataas ang bilihin. Patuloy pa rin ho yung kadiwa natin. So marami pa rin tayo mga livelihood project na ginagawa. So magtanong lang ho kayo sa mga barangay officials natin. Ano ho? Nandyan ho yung mga BHW natin at meron ho tayo mga serbisyo medical na pwede nyo ma-avail. Ang importante ho sa mga hospital ho natin ay meron ho tayo mga laboratory test na patuloy ho kayo mag-avail itong mga blood test at para malaman ho kung mataas ang cholesterol nyo, mataas ang blood sugar para hindi magkaroon ng diabetes at yung uric acid ho ay nalalaman din ho dyan. May mga sakit ho sa prostate, ay pwede hong papatignan ho yung ating problema sa prostate. Ho? So, magtatapos na rin po tayo. At katulad po ng dati, katuwang po natin si Congressman Lord Alan Velasco, ang
unang-unang speaker ng Marinduque, Pride of Marinduque, at ang ating Vice Governor si Lynn Angeles na siya po ang pinuno ng Sangguniang Panlalawigan na todo po ang suporta sa ating provincial government at sa mga kababayan para po makapagbigay ng mga magagandang benepisyo ng ating pong mga bukal, Maki Caballes, ating Dindin Office Mercado, Tres Mangkukan, Jojo Leva sa 1st District. Sa District 2 po ay si Meleng Cabo, Mercy Rihano, Mael Lim po, at si Danny Red po, na ating pong mga katuwang sa District 2 na talagang nagbibigay ng todong tulong at suporta sa ating mga babayan. So ito po ang Governor's Hour na panahon po at ang oportunidad na makausap po si Governor Presby Velasco. Nandito po ang mga impormasyon na importante para po makatulong sa ating mga babayan. Kailangan po ang impormasyon, kailangan pong makialam at sumama at palagi pong makiisa sa ating mga proyekto at programa. Ang registration po ng mga bagong botante ay magsisimula po sa Marso hanggang Setyembre. At alamin din po kung ano mga kailangan para po kayo ay makapagrehistro at magamit po ang inyong karapatan bilang mamamayan ng Marinduque para po kayo makatulong sa paghahanap ng mangangasiwa sa ikabubuti ng ating magandang lalawigan ng Marinduque. Yun lang po. Ulitin ko po, ang kayo magbigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay aming kaligayahan. Yan po ang aming katungkulan. Mga kababayan, tignan po mabuti ang kalusugan. Pag may simptomas, punta ka agad sa mga doktor natin sa Provincial Hospital, District Hospital at Torrijos Municipal Hospital. Palagi po tayo magdadasal, humingi po tayo ng tulong at gabay sa Panginoon. Siya po ang makakatulong talaga at hindi po tayo pababayaan. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat. Ito ang